So, una na natin tanungin at pakinggan yung mga boses na unang at pinaka kailangan nating marinig. Yung boses ng mga pamilya, ng mga namatay at nasugatan. Kasama po natin online si Miss Jeneline Badoria at si Sir Jamie Separa, mga magulang po ni Yancy Separa. And kasama din po natin dito sa ating hearing room si Sir Rolando Lapidario na papa ni Kay at si Miss Janica na kapatid naman ni Jeric na pareho pong nasugatan at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital. Nakikita ko po si Miss Jeneline online. Ma'am, gusto niyo po bang simulan ang pagsasalita dito sa aming komite? Ayon po sa inyong nalalaman, ano po ba yung mga pangyayari dito na kinitil ang buhay ni Yancy at ng dalawa pang mga bata at nakasakit pa sa marami din? Miss Jeneline. Paki-unmute lang po, ma'am, para marinig po namin kayo. Ayan po, ma'am. Maririnig na po namin kayo. Ano po ba nangyari nung umagang yon kina Yancy? Ma'am, nakamute po kayo. Hindi po namin kayo marinig. May tumutulong po ba sa inyo dyan para ayusin yung audio? Ayan po. Sige po, ma'am. Hindi ko po alam kung ano talagang nangyari doon sa kanila, sa loob mismo. Ma'am, sandali ha. Naririnig na po namin kayo, kaya lang mahina pa. Pwede bang palakasin yung audio dyan? Ilapit po nyo sa bibig nyo yung mic. Sige po. Ano po ulit yung tanong? Bali yung tanong po ay ayon sa inyong nalalaman, ano po yung nangyari kina Yancy nung araw na iyon? Doon sa paaralan po, hindi ko po talaga alam kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi pumunta na lang ako doon mga bandang 10:00 na po ng umaga at hinahanap ko po siya, ang anak ko, kung nasaan siya, kung nakalabas ba sa paaralan o nakatakbo pa. May tinatanong pa nga akong mga estudyante doon na may na nakilala kay Joyancy, na nasaan na si Joyancy, kung nakita ba niyo siya. Yun lang po. Hindi ko po alam talaga kung ano talaga yung nangyayari. Paano Pero nyo po baka nabalitaan na may nangyari ng masama? mga alas ako ng umaga, Sige po. pumunta agad ako sa hospital. At hindi ko po alam yung anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot na po, hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun, anak na po, kaya yung dalawang bata yun. Anak ko pa pala yung isang bata na nandoon na patay na po. So hindi po umabot sa ospital? Opo, hindi na po nasubukang gamutin dahil sa eskwelahan pa lang nabawian na po siya ng buhay? Opo, dinala sa ospital kasi kung buhay, yung dinala nila yung pwede pang ma-survive daw. Ma'am Jeneline, inuulit ko lang po yung taos-pusong pakikiramay po naming lahat dito sa komite, sa inyo at sa buong pamilya ninyo. At yung commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon. Tanungin ko rin po, ma'am, si Sir Jamie kung online din po sila mula sa ibang lugar. Sir Jamie, online po ba kayo?
ang papa din po ni Yancy. Or baka nandyan din po, malapit sa inyo, Miss Jeneline. Ayan po, Sir Jamie. Maupay nga aga po kahit napakalungkot na panahon. Kayo po, sir, may dagdag po ba kayong nalaman tungkol sa mga pangyayari nung araw na iyon kina Yancy? Sir, di po namin kayo marinig. Pakilapit yung mic sa bibig nyo. O hindi pa ba? Tapos, yung anak ko, yung panganay kong babae, nagano sa akin pa. Yung pa sa para lang, kasi may nagbabarailan doon. Yung pagkagad ako, pagdating ko doon, hindi ako pinapasok sa panaydit. Doon lang ako sa labas, tanong sa mga kaklase niya. Nakita pa nila yung kaklase nga si Beyonce. Tapos, yung iba, sabi nila, hindi namin nakita. Yung isang classmate niya, sabi niya, nakita niya yung kakatagpo. Sabi ko, makakaraibin sa classmate niya. Kaya alas 12 na, tumawag ko sa bahay, wala pa din sa bahay. Mga kinatahan niya ako. Nagpunta kami ng hospital ng asawa ko, naghiwalay kami. Naalas na kayo magkapalig ng sarangan. Pagpalig namin, may taga din sa kamay ko, hindi na sa anak ng jeep. Tinawag ako. Sabi niya, Sige, sir, pakilapit yung mic sa bibig nyo. sa akin, nagkita ko yung anak ko. Kaya Sir, lubos po kaming nakikiramay sa inyo at sa buong pamilya ninyo. Medyo po mahina yung audio nyo, pero tama po ba yung narinig namin na si Yancy po ay panganay nyong anak, tapos nabalitaan nyo na may barilan sa eskwelahan, kaya pumunta kayo doon. Pero hindi nyo po siya kaagad nakita. Bandang 12 noon nyo na po siya nakita, tama po ba? Nasa ospital na? Hindi na po namin kayo marinig, sir. Baka pwedeng ayusin din yung audio dyan at ilapit talaga yung mic sa bibig nyo. hindi na po ma'am nadala sa hospital, ma'am. So tulad nung sinabi ni Miss Jeneline kanina, hindi na rin talaga siya nadala sa ospital. Nandun na lang talaga sa eskwelahan. Sige po, Sir Jamie, sa pagpapatuloy po nitong hearing, tatanungin naman po namin yung ibang mga pamilya ng mga nasugatan at sige po. Ma'am Jamie, Ma'am Jamie, sana manatili po kayo dito online sa ating hearing. Madam Chair, pwede po matanong? Senator, bago po si Senator Raffy, isang follow-up question sa ngayon, Ma'am Jamie. Kumusta po si Yancy bilang isang anak, bilang bata? Ako, masayahin siya, mabait. Simple lang siya. Simple lang yung pangalan niya, hindi naman po siya, ano. Ano po yung... Basta sa anak ko, tahimik lang siya, hindi naman siya pala away. Para kaibigan siya doon sa gusto rin niyang kakaibiganin, pero hindi naman siya ano sa mga hindi niya gustong kaibiganin. Hindi naman yun nang-aaway ng mga kaklase niya. Tahimik lang yun. Tahimik lang yun yung anak ko. Hindi yun pala away. Yun lang po. Opo, Miss Jeneline, at ngayong nawalan pa kayo ng ganyang napakabait na anak,
meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno? Ang gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo. I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tolfo. He said a while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila. Hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang. Opo, Ma'am Jeneline. Kasabay nung pakikiramay namin, nakikinig talaga kami sa inyo. At lahat ng mga sinasabi nyo, pati yung mga suhestyon nyo, ay matinding pag-aaralan po namin nitong aming Senate Committee on Women at pati ng ibang mga komite dito sa Senado. At meron din pong follow-up question sa inyo nga si Senator Raffy ngayon bago natin tanungin yung mga pamilya nung dalawang batang nasugatan. Senator Raffy. Ma'am Jeneline, magandang umaga po. At bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Isang katanungan naman po. Simula po nung mangyaring insidente, meron hubang lumapit sa inyo mga taga-ahensya ng ating gobyerno para mag-extend po ng ayuda o tulong? Meron po ba, ma'am? Financial man o kung ano pa man yun? Meron po? Lahat. Mayroon po. Maraming tulong po from government, from private sector. Marami po, Private marami. sector po. Ang tanong ko po, mula sa public, sa gobyerno po, meron hubang taga-gobyerno? Kasi po, sa ilalim ng RA 9344, Juvenile Justice Welfare Act, meron po doon as amended na dapat meron ding ayudang matatanggap ang mga victims na kagagawan nito mga CICL, pamilya man at mismong biktima. Yun po ang ibig sabihin, wala hubang pera, ayuda na ipinarating sa iyo ng ating gobyerno? Bukod sa private, sabi niyo po, mga private individuals. Pero po yung gobyerno po natin, meron po ba? Alinsunod po dun sa RA 9344 na kung saan dapat yung victims of crime ng mga CICL, dapat merong matatanggap na ayuda. Meron po ba? Opo. Saan galing po? Ano pong ayuda na tanggap nyo? Meron na po ba? Yung halimbawa po, pagpapalibing, yung sa burol. Opo, burol at saka sa libingan po. Sino po nag-provide po noon, ma'am? Kanino, saan galing po yung binigay sa inyo para sa burol at pampapalibing? Private individual ho ba yun o mula sa ating gobyerno, ma'am? Galing po kay yung ano po namin, yung kalibingan po namin, galing po kay
FN Romualdez po, kay Marty Romualdez po, yung yung libingan, at saka yung yung funeral, lahat na po galing po sa from DSWD and Tingog po. Okay, so ibig sabihin party list po ang nagbigay sa inyo, politiko. Kasi alam mo, Madam Chair, base po sa RA 100620 as amended mula sa 9544, nakasaad doon, the victim of the offense committed by a child and the victim's family shall be provided the appropriate assistance. Dito nga lang, hindi na-specify kung anong klaseng assistance hanggang saan. Kasi sa ngayon, ang nangyari, compliance lang, gagawin lang halimbawa ng taga-gobyerno natin, tatawagan na, kumusta na po kayo? Pagkatapos yan, complied na, pababayaan na. Dapat may specify talaga, we have to revisit this law, kung anong mga tulong pwede maibigay sa mga victims. Kasi sa ngayon, it's very unfortunate, we're here, nakafocus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators, paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol dun sa mga victims. Senator Raffy, siguro pwede nating tanungin ngayon yung specifics sa DSWD kay Secretary Rex Gatchalian. Ano po yung ibibigay na tulong dun sa mga namatayang pamilya at yung mga pamilya na mga nasugatan? Yung mismong biktima at saka sa mga... Gatchalian. Madam Chair, Mr. Senator, I agree na victims first. Actually, that the day after the shooting, I personally went, na-meet ko si Ma'am Jamie, nagpunta ho ako sa lamay nila, together with yung 3 pa hong namatayan, pati na rin ho yung pamilya nung 2 na nasa hospital pa, and everybody else. Personal ho, na nagdala ho ako ng assistance to individuals in crisis situation natin, o in AICS ho natin. Ang that time, ang sabi ho namin sa kanila, kasi right after the shooting incident, nag-assign ho tayo ng 2 social worker per namatayan na pamilya, and up to now, nandun pa ho sila. Ang bilin ho namin, to make sure na lahat ho ng pangangailangan, not just the monetary, kundi yung psychosocial na intervention ho ay nangyayari. And I personally went there, nagdala ho tayo ng AICS, and at the same time, that time ho kasi hindi pa ho kompleto yung amount na kailangan. Ang bilin ho namin sa social worker natin is to make sure na lahat ng kailangan nila sa burial, pati na rin ho yung kakailanganin sa medical ng mga nasa hospital, sasagutin na ho ng DSWD. I personally went there, brought some, and also made sure na magagawa po yun. Paano po yung mga damages? Madam Chair, I believe that meron ho yung after, diba may civil portion ho kasi to. The criminal side may not have been, halimbawa dun sa 14-year-old, wala siyang criminal liability, pero yung civil side ho niya, nandun pa rin ho yun. So we will have to go through the court proceeding to determine kung ano ho yung mga damages para ho mabayaran hindi ho ng gobyerno but nung yung magulang nung gumawa. Yun nga, At saka, just to add at this point, Senator Raffy, at saka mamaya itatanong natin, Secretary, sa mga law enforcers kung ano po yung mga kasong ihahain dun sa 2 shooters. Yes, Senator Raffy. Thank you, Madam Chair. Yung sa akin po, Secretary, paano kung yung perpetrators ay anak ng mahirap? So, isisibil mo yan at sasabihin ng korte, okay, you hereby commanded to award certain amount doon sa family ng victim. Wala namang pambigay na pera yung family ng perpetrator. So, ang sa akin dito, paano naman yung, kunyari, breadwinner, yung napatay nung minor de edad? So, ganun-ganun na lamang ba yun? Kung yung minor de edad, dadalhin lang sa bahay pag-asa and then bibigyan ng panlibing at bibigyan ng pang burial or lamay yung biktima, wala man lang compensation right there and then para mapalitan yung perang pangangailangan ng buong pamilya. Madam Chair, tama ho kayo na pag mahirap ho yung pamilya, even sa mga adult cases, hindi naman ho talaga ma-execute yung civil, yung liability na ipapataw ng korte. Unfortunately, we're confined by what is in the law and hindi naman ho kaya pumasok ng gobyerno to answer that because hindi naman ho tayo yung may liability. But again, we welcome that idea ho na dapat siguro part ng mga pagre-repaso ng mga batas ay matignan ho yung anggulo na yan. I understand yung loss in livelihood and loss in income, naunawaan po namin yon. In fact, magiging issue ho yan dahil mahirap nga rin ho yung mga naging biktima
And the potential, in fact, in these cases, meron ho kaming mga 4-piece, di ba? May mga ibang injured na 4-piece children. So, kumbaga, namuhuna na yung gobyerno, tapos nangyari ho to. So, talagang yung inaasahan natin na magtatawid sa pamilya, maaring madelay, or in this case, baka hindi naman ho yun namatay, pero naiintindihan ko yun na kailangan ho merong way to compensate yung mga namatayan or yung mga na-injure. Kasi ito nga yung mga inaasahan nating mga kabataan na aahon sa kanila mula sa kahirapan. Okay. Salamat. And last, Yes, sir. Sen. Rafi. Madam Chair. Yung bahay pag-asa na kinukonstruct po ng DSWD and ayon pa rin po sa RA 9344, dapat po yan, di ba, yung mga LGU, especially sa mga highly urbanized cities, which hindi ata nagagampanan nitong mga taga-LGUs. So who does the monitoring to ensure na dapat sumusunod sila dun sa provision ng 9344? It should be the highly urbanized cities themselves would initiate of putting up these bahay pag-asa facilities at hindi natutupad. So, sino ang magsasabi sa mga taga-LGU, hoy, hindi nyo tinutupad kung ano yung nakalagay sa 9344 para yung mga taga-LGU na yun, habulin natin at kung kinakailang kasuhan at expose, baka binubulsa lang nila yung pera para sa construction at para sa rehabilitation ng mga CICLs. Madam Chair, we agree na marami ho talagang kulang pa na as you pointed out kanina ng mga LGU na walang sarili mga bahay pag-asa. And I leave it to the regulator ng mga LGU. In this case, it's DILG. Kasama ho namin sila sa proseso na to look into that. Pero Mr. Chair, I'd like to remind the committee na nung budget season na pag-usapan po to. And you we asked for the creation of regional bahay pag-asas. Kung matatandaan po nyo, ang nasabi namin nung time na yon kasi hindi nga ho kaya gampanan ng mga LGU, so kung pwede, bumalik sa national. And naglagay ho kayo ng pangtayo ng 5 regional bahay pag-asa. We initiated that idea na simulan natin ng 5 regional bahay pag-asa, and we're now in the process of constructing those. Nasa proseso na ho tayo ng paglabas ng pondo at para itayo ho yun. Kasi we see na may kakulangan nga ho sa pasilidad. Kaya nga ho, nang naging mungkahin ng DSWD nung budget season kung ano ang gap, baka kailangan ho ibalik muna sa national government. In this case nga ho, yun yung naging recommendation namin. And nagpapasalamat kayo, if I can recall correctly, you gave us a startup capital of around 120 million para magtayo ng 5 sa lote ho ng DSWD na readily available. So we're now in the process of building those. No, Madam Chair, isa na lang. Last. Yes, isa pa sa Sen. Okay, Rafi last. bago sa papa ni Kay at kapatid ni Jeric. Sen. Rafi. Okay, kasi ako talaga, I will amend that RA 9344. Ang sa akin, which nag-agree naman yung mother ng victim, pag nagpatayo tayo ng pasilidad na kung saan isa-separate natin yung mga nakagawa ng heinous crime, hindi na sa bahay pag-asa. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung papala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals. Sila, pero may mga selda sila. Paramdam sa kanila na talagang punishment ang kalalagyan nila kapag sila gumawa ng krimen. Kanino dapat budget manggagaling yan? Sino dapat sa tingin po niyo sa DSWD ang magkaroon ng responsibility para magpatayo ng mga ganong klaseng correctional facilities for CICLs? Madam Chair, let me correct myself. Ang binigay niyong pondo, 275 million pala, hindi 120 million para sa 5 na regional bahay pag-asa. Now, going back to the question, we leave it to the legislators, kayo ho ang policy makers, kung yan ho ang magiging parte ng amendment ng JJWA na magkaroon ng separate facilities for children who commit heinous crimes, then we will respect that kasi ho nasa purview ho yan ng legislatura. Pero kung meron lang ho akong 2 cents worth na ipapasok, kung gagawin ho yan or whatever facility ang ilalagay nyo ho doon, sana ibalik ho sa national because we've already seen na hindi ho kaya ng ating mga local government units. Ako naging mayor ho ako. Meron kaming functioning bahay pag-asa nung time ni Senator Sherwin. Siya nagtaguyod noon, tinuloy namin. Pero mahirap ho magtayo at mas mahirap ho magpatakbo.
And some of our local government units, napakaliit ho ng kanilang mga capacity para magpatakbo nito mga bahay pag-asa. It's very complex to run a shelter or a facility. So kaya nga ho nung budget season, inulit-ulit ho namin na baka pwede natin regional muna, national in nature, para ho yung standards, pati na rin ho yung pagpapatayo at masiguradong matayo, mangyari. Salamat, Madam Chair. Salamat, Senator Raffy at Secretary Rex. Gaya ng binanggit ko kanina kay Ma'am Jeneline, lahat nitong mga inputs kaugnay nung Juvenile Justice Welfare Act ay pinakikinggan po ng Committee on Women. I-share din po namin. Kinonsulta ko kanina si Senate President Sherwin, malamang Senate Committee on Justice na didinig sa anumang mga proposed evaluation at amendments nung JJWA. And paalala lang po, ang magulang po ni Yancy ay si Miss Jeneline at saka si Sir Jamie. So Jamie po yung papa niya, hindi po siya yung mama niya. So ituloy po natin yung pakikipag-usap natin sa mga pamilya ng mga nasugatan naman. So nandito nga po si Miss Janica na kapatid ni Jeric at saka si Sir Rolando na na papa ni Kay. Pwede niyo po bang i-update ang komite at ang publiko? Kumusta na po yung kalagayan ni na Jeric at saka ni Kay ngayon sa ospital? Kailan po ba sila madi-discharge? Yes, Sir Rolando. Sa ngayon, ma'am, hindi pa sinabi ng doktor kung kailan pwedeng lumabas sa ospital. Dahil pinahihilong pa yung sugat niya dito sa harap. Opo, ano po yung sugat na sinapit ni Kay? At baka gusto nyo rin pong ikwento sa amin, Sir Rolando, dahil tulad ni Chris Lawrence, na siya naman ay namatay. Siya po'y binigyan ng pinakamataas na pagkilala ng Boy Scouts of the Philippines dahil ginamit ni Chris Lawrence yung katawan niya para pilit isara yung pinto at iligtas yung mga kaklase niya. Gayon din po si Kay na sinasara niya yung pinto ng kanilang classroom para naprotektahan din yung mga kaklase niya. Kaya natamaan po siya. Pwede niyo po bang ikwento sa Nang amin? pumutok yung baril sa kabilang room, naglakad yung suspect dalawa papunta sa kanilang classroom. Pagkatapos, biglaan niyang isinara. Ni Kay Sinara po. niya yung pinto. Saka naman binaril siya. Tagos dito, gunshot point ventre, tagos dito sa kabila. So Pati yung pasok po sa vagina niya, balakang. tinamaan, Opo. dito. So pasok sa balakang, nasaktan pa yung private parts niya and then tumagos pa sa hita, kabilang Sa hita. kabila. Pagkatapos, binuhat na lang siya ng mga kaklase niya palabas ng ng paaralan. Dahil hindi pa naman dumadating ang pulis eh. Gaano pong katagal bago dumating ang mga pulis? Hindi ko tansya talaga dahil sa hindi niya yung talagang ilang oras o ilang minuto dumating ang mga pulis. Sige po, itatanong din po natin sa PNP Region 8 mamaya-maya. Kilala po ba ni Kay yung dalawang namaril sa kanila at mga kaklase niya? Kilala daw niya sa mukha lang. So hindi sila personal na magkakilala or magkakaibigan Hindi po. or magkaklase? Hindi po. Okay. Dahil sa kanilang classroom, isa lang siyang nabaril eh. Dahil pinotektahan niya yung mga kaklase niya. Isinarayan niya yung pinto. Tulad ni Isinara Chris Lawrence, si Kay ay isa rin pong bayani. Dahil kung hindi niya daw isinara yung pinto, marami silang nababaril. Dahil sa kanya maraming buhay pa na bata at malusog pa sa kanilang pangangatawan. Pakipahatid po kay Kay, Sir Rolando, yung pagbati po, pagpupugay naming ng buong komite, lahat. And anong klaseng bata rin po si Kay? Hindi lang siya pangalan sa balita. Anong klaseng tao yung anak po ninyo? Mic nyo, sir.
Yung anak ko naman po, yung mabait yun. Pagkatapos, masayahin. Nung mabaril nga siya nasa hospital ng puntahan ko tatawa lang yan. Maski nagdurugo yung sugat niya dito nang tingnan ko Grabe, ang lakas ng loob pa rin niya. Durugo yung sugat dito at saka dito sa tumatawa lang siya Kasi nandun ako sa farm, itinext pa ko niya na may sugat daw siya, 2. Dahil lang masugatan siya, kinuha niya kagad yung yung cellphone niya. Nag-text siya sa akin. Grabe, believe. Nag-communicate pa sa inyo. At siguro sa pagtawa niya, pinagagaan pa yung loob niyo sa gitna nung napakalaking trahedyang pong iyon. Siguro po, ma'am. Opo, sir. Miss Janica, si Jeric naman po na kapatid nyo, anong klaseng tao yung kapatid ninyo? Si Jeric po ay mabait po siyang bata tapos friendly. Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8. So, best friend pa niya, Opo. si Elias Nash, at kaibigan din niya si Elias Rod. Opo. Naging kaklase pa sila. Opo. Pero binaril siya. Opo. Paanong nangyari? Kasi nung time daw na yun, class hour po kasi yun. Tapos pinakuha sila ng sketchpad ng teacher nila para mag-drawing. Tapos nakarinig po sila ng parang biglang sumabog. Tapos hindi po nila pinansin agad kasi malayo pa daw yung yung sound. Pero po sila napaisip kasi papalapit na daw yung sound, yung barrel. Tapos biglang may mga estudyante nagtakbuhan, tas may sumisigaw na baril daw. Tas nung time na yun, sinabi ng guro nila na magtago na daw sila doon sa likod, which is doon sa may bintana nila, malapit sa desk ng teacher nila. Tas after nun, dumapa daw si Jeric, sabi niya sa akin. Tas sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect, yung Rod tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw. Tas si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Tas after nun, pumunta daw sa kabilang classroom yung dalawang suspect. Tas sinabihan sila ng teacher nila na lumipat daw sila Jeric ng pwesto. Tas nung lilipat na si Jeric, hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. So, binaril siya ng dati niyang best friend Opo. at kaklase. Sus Maria Josep. Ano pong mga sugat ang natamo ni Jeric? Dito siya nabaril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya. So, binaril sa likod, Opo, tumagos sa lieg, and tas then dito po. tumama pa sa Opo. baba. Inopera siya kahapon, di ba? Opo. Kumusta na po yung kalagayan niya at May- alam niyo na po ba kailan kaya madi-discharge? Wala pa pong kung kailan i-discharge. Kasi kahapon pa lang siya naoperahan. Tapos, inobserbaran din po. Kasi yung dito niya may fracture. Fractured yung baba niya. So, yun po yung inoperahan kahapon. So, may reconstruction na nangyari. Opo. Nakwento po ba sa inyo ni Jeric? Nakababatang kapatid niyo siya? Opo. So, kayo po ay ate ni Jeric. Nakwento ba niya dati or kahit pagkatapos ng pamamaril kung anong klaseng mga tao itong sina Elias Nash at Elias Rod at pareho lang ba nung umagang yon or nagbago ba sila bilang mga tao sa tingin po ni Jeric? Sabi po ni Jeric sa akin, dati daw, hindi po, masayain daw po yung si Nash, tapos joker din daw po. Kasi may circle of friends po sila niyan. At saka, nung time daw na yun, yung pamamaril, before nun mangyari, umattend daw ng flag ceremony si Nash. Tapos, nagtanong pa siya nun kung nasaan yung kaibigan nila. Hindi si Rod, yung iba nilang kaibigan. Tas parang nagduda daw si Jeric nung time na yun kasi parang iba yung mood daw ni Nash nung time na yun. So napansin Opo. ni Jeric na iba ang mood Opo. ni Elias Nash kumpara sa pagkakilala niya. Opo. So parang tuloy nagkakutob siya na may iba. Opo. May iba.
At kanina po, Miss Janica, binanggit ni Sir Rolando, hindi niya alam gaano kabilis nakaresponde yung pulis sa Tacloban. Anong tingin mo, Miss Janica, ng pamilya nyo dun sa law enforcement response so far? Mic po ninyo. Hindi po namin talaga alam kasi may pumunta lang po kasi sa bahay namin, tapos yung barangay tanod namin sinabi na may pamamaril daw na naganap sa sa high school kasama yung kapatid ko doon na baril. Tas nun umalis agad si mama at si kuya, tapos yung babaeng sumaklolo sa kapatid ko hinanap yung bahay namin, tapos nakita nila sa labas, tapos sinabihan si mama na nandun na daw sa Ace si Jeric. Kasi nung time kasi na nasa eskwelahan sila, nung lalabas na sila, inakay siya ng mga kaklase niya papalabas. Tapos nang nasa gate na sila, naglalakad. May video po yun, naglalakad sila. Tapos pagpunta nila sa may kalsada na, pumunta sila sa may isang shop ba yun. Tapos sinabihan sila na wag dito kasi may bata daw. So, hindi pa tinanggap dun sa Hindi unang po, shop? Hindi po. May Wow. video din po yun. Opo. May nagpa-vlog kasi. Tapos, pumunta na lang sila sa katabing, sa may water station. Tapos, may dalawang senior high student. Tinakpan yung sugat niya dito. Tapos, mabuti na lang yung may babaeng dumaan, nakamotorsiklo. Sinakay siya agad dun sa motor. Single na motor. Tapos, sinatid sa ospital. Tapos, tinanong ko din po siya kung walang tumulong sa kanya, ganun. Sabi niya wala daw kasi nagvi-video lang yung mga tao daw. Diyos ko po naman, paalala sa lahat ng nakakarinig dito at lalo na online. Pag ganyang trahedya, tulong muna bago video, no? Yung totoong buhay muna bago yung virtual. At yung babaeng yon na nagsakay sa kapatid nyo sa motor, siya rin yung binanggit mo kaninang nagbalita sa inyo na may Opo. barilan pala sa school. Opo, hinanap yung bahay namin. Mabuti pa siya at hinanap pa kayo sa bahay. Okay po, para nakapunta si mama nyo at yung isa pang kapatid Opo. ninyo. Now, Miss Janica, tulad po ni Miss Jeneline kanina, kita nyo naman, kayo ni Sir Rolando, ang dami pong government agencies na kasama natin ngayong umaga. Meron po ba kayong mensaheng gustong ibigay sa kanila dahil sa trahedyang ito? Gusto ko lang pong mensahe is sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Tapos gusto ko rin pong ipahayag na sana po hindi sila yung mga tao po sa social media gumagawa ng mga fake news about namatay daw yung kapatid ko. Tapos ginamitan nila ng AI yung picture niya, kasama siya sa mga namatay. Tapos pinapakalat nila. Lalo na po yung ibang content creator, ginawa nilang content yung kanyang bagay. Grabe, sa pamilya nyo, sa lahat ng pamilya, hindi naman ito content, no? Opo. Totoong buhay to, trahedya sa inyong mga mahal sa buhay. Parang, again, sa lahat ng nakakarinig, lalo na online, aral po ito sa atin. Pakikiramay muna, pakikipagkapwa muna, at lalong wag pasinungalingan ng isang bagay na napaka-terrible na. Kayo po, Sir Rolando, meron din po ba kayong mensaheng gustong ibigay bilang pamilya ng nasugatan sa amin pong lahat ditong Yun din taga-gobyerno? Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Salamat din po, Sir Rolando. Yun lang. At saka nagpapasalamat ako sa DSWD, sa Sekretary ng DepEd, kay Tingog, kay Martin Romualdez at kay Marty sa binigay nilang suporta at saka sa Red Cross po.
Salamat din po Sir Rolando at Miss Janica. Sana manatili po kayo dito sa ating hearing dahil malamang may iba pang lilitaw na mga issue na baka gusto nyo rin pong tugunan at mga tanong ni na Senate President at ni Sen. Raffy. Salamat po. din sa iyo sa suporta. Salamat.